Napansin nyo ba? May mga manok sa Pilipinas na hindi mo basta makikita sa bakuran dahil ang presyo nila pwedeng ipangbili ng lupa o down payment sa bahay. Habang ang iba bumibili ng cellphone, may mga taong handang maglabas ng daan-daang libong piso para sa isang tilaok ng manok. Pero ang tanong, anong klaseng manok ang kayang umabot sa ganyang halaga at sino ang may pinakamahal sa lahat? Alalahanin natin ha, kaya mahal ang mga manok dahil sa apat na bagay. Isa, napatunayan na sa mga malalaking derby. Pangalawa, imported at bihira ang dugo. Pangatlo, tagumpay sa breeding. At pang-apat, reputasyon ng farm na nag-aalaga. Hango ito sa karanasan ng mga veteranong breeders na nagsasabing mas safe bumili ng tested na lahi mula sa kilalang breeders kesa mag-import ng manok na hindi mo alam kung gaano ito kahusay. Mr. D. Number 10. Tito Treyes Lines. Ang may-ari nito ay si Tito Treyes ng taga Negros. Tinatayang 50,000 to 100,000 bawat broodcock. Pero syempre may tataas pa doon. Ang linya nila ay kilala sa kombinasyon ng roundhead at claret. Ang roundhead ay matalinong lumipad at mahusay sa pagkweba. May mabilis na lakas ang paa. Samantalang claret naman ay kilala sa malalakas na single stroke na patama at pagiging matatag. Kapag pinaghalo, nagkakaroon ka ng manok na may galing sa lupa at himpapawid. Dahil sa reputasyon ni Tito na hindi basta-basta nagbebenta at sa limitadong bilang ng mga materyales, pumapalo ito sa daan-daang libo bawat breeding trio. Number 9. DVH Game Farm Bloodlines. Estimated prices 70,000 pesos to 150,000 pesos. Depende sa linyada at record. Pwede pang tumaas ha. Ang DVH Game Farm na kilala sa kanilang Super Hatch at Roundhead crosses sobrang sikat. Ayon sa report, ang Hatch ay isa sa may pinaka-agresibong lahi na may matinding lakas at tibay, habang ang Roundhead ay matalino at mabilis. Kapag pinagsama, nagkakaroon ng manok na may lakas na talino. Kaya hindi katakatakang malaki ang puhunan ng mga sabungero rito. Sikat din ang DVH sa paggamit ng tested at high-quality bloodlines mula sa Amerika, kaya napakataas ng presyo. Ayon sa mga taga-alaga ng DVH lines, ang ilan sa kanilang broodstock ay binabiyahe pa mula Texas at California. Dahil sa mataas na shipment at quarantine, tumataas ang halaga ng bawat sisiw pero garantisado ang kalidad. Number 8. Blue Blade Line ni Congressman Sonny Lagon ng Bacolod. Estimated price 100,000 pesos to 180,000 pesos. Ang Blue Blade Line ay kilala sa kanilang Blue Face Hatch, kilala sa tibay at bilis, at ilang butcher strains. Ang resulta, manok na may mahabang katawan, mahabang balahibo at nakakamanghang cutting ability. Ang pangalang Blue Blade ay sumasa ilalim sa malaasul na bintilador ng leeg at matalim na paggalaw na parang espada. Ginagamit ito sa mga big time derby sa Bacolod kaya mataas ang presyo nito. Number 7. Isabel Game Farm Strains. May-ari Cesar Yuchonko ng Isabel, Batangas. Estimated price 150,000 pesos to 200,000 pesos pataas. Ayon sa Manila Bulletin, si Cesar, 69 years old, ay may 300 na manok sa 4 na hektaryang farm at layunin niyang makapagpalabas ng mga kalidad na panabong. Kilala ang farm sa kanilang sweater, Hatch Sweater Gold at Gary Gilliam Sweater. Ang sweater ay tinaguri ang isa sa pinaka-in-demand at winningest breeds, agresibo at mabilis. At dahil sa reputasyon ni Cesar na nangungulekta ng import na broodstock at sa pagsasabaw sa malalaking derby, ang presyo ng bawat trio ay umaabot sa 200,000 pataas. Whoo!
Woo! Sinisiguro ni Cesar ang magandang imahe ng kanyang farm sa mga derby. Madalas may opisyal na photographer para makita ng mga buyer ang kondisyon ng mga manok. Ang pangalang Isabel ay mula sa patron saint na si Santa Isabel bilang pasasalamat sa magagandang ani noong nagsisimula pa lamang siya. Number 6. Scorpion Breed, Red Game Farm. May-ari Edwin Arañez, EP Rooster Game Farm at Red Game Farm. Ang estimated price, 180,000 pesos to 250,000 pesos pataas kada broodcock. Kilala si Edwin sa mga agresibong linyada na parang kalmot ng alakdan. Nagmula ang lahi sa pag-cross ng Hatch at Kelso. Binigyan ng pangalang Scorpion dahil sa bilis at lakas sa pagsugod at may sting sa huling patama. Maraming sabongero nagkukwento na kaya nitong mag-bulldoze kahit mataas na manok, kaya binabayaran ng malaki ang mga sisiw nito. Si Edwin mismo ang naglilinis at nagpapaligo sa kanyang mga palabang manok bago mag-derby. Naniniwala siya na ang personal na pag-aalaga ay nagbibigay ng tiwala sa manok at lumalakas ang loob nito. Number 5. Mulawin Strain. May-ari Frank Berin ng Mulawin Game Farm. Estimated price, 200,000 pesos to 300,000 pesos pataas para sa seed foal at broodcock. Higit pa kapag nanalo sa derby. Hindi lang kilala, champion pa. Ayon sa reports, ang Mulawin entry ni Frank Berin ay nagtala ng 8-1 win-loss record sa World Slasher Cup noong May 2024. Kaya kasama sila sa nag-share ng corona ng prestihiyosong derby. Ang World Slasher Cup na tinaguri ang Olympics of Cockfighting ay nagtatampok ng mahigit 165 entries mula sa buong mundo. At dito pa lang patunay na world class ang Mulawin. Sinasabing hango ang pangalan sa mitolohiya, tulad ng mga nilalang na Mulawin na kalahating ibon, kalahating tao. Ang strain na ito ay may pambihirang galaw sa lupa at ere. Dahil sa sunod-sunod na pagkapanalo, umabot sa mahigit 300,000 ang presyo ng isang breeder. Ang lalaking Mulawin ay may balahibong kombinasyon ng abuhin at pula at may reputasyon na mananakits. Makakapagpatama kahit sa alanganing posisyon. Si Frank ay kilalang breeder sa Bulacan bago lumipat sa Batangas. Tinuruan niya ang kanyang anak na babae para sa mga sikreto sa pag-aalaga. Number 4. Helicopter White. May-ari Bryant Cabarubias ng 357 Sky Game Farm. Ang estimated price, 220,000 pesos to 280,000 pesos pataas. Tinawag itong helicopter dahil sa kakaibang pag-ikot ng manok sa ere bago magpatama. Para kang nanonood ng helicopter na umiikot. Ang puting balahibo nito ay mula sa linyang White Hackle na kilala sa pagiging matibay at matalino. Kapag hinaluan ng agresibong sweater blood, nagkakaroon ng manok ng mabilis at malakas na cutting, dahilan kaya hinahanap ito sa mga malaking derby. Ang Helicopter White ay sinasabing gininto ang tuka, hindi dahil sa kulay, kundi dahil halos lagi nitong sinusugatan ang pakpak ng kalaban. Isa sa mga signature ni Bryant ay ang pag-uusap sa manok. Binubulungan niya ito bago magsultada at naniniwala siyang naiintindihan daw ito ng alaga niya. Number 3. Jen Bulik. May-ari Bryant Cabarubias again ng 357 Sky Game Farm. Ang presyo, 250,000 to 300,000 pesos pataas. Ang salitang bulik ay tumutukoy sa barred or stripe pattern, kaya makikita sa balahibo nito ang itim-puting batik. Pinagsamang Kelso at Bulik lines, ang Jen Bulik ay kilala sa tibay at consistency. Mahilig itong pumasok sa gitna at bumawi ng pabigla-bigla. Sinasabing nagwagi na ito sa ilang provincial derby at dahil sa limited na supply.
Triple ang presyo kumpara sa ordinaryong bulik. Bininyagan ni Brienne ang linyang ito sa pangalan ng kanyang anak na si Jenjen bilang pabaon sa kinabukasan. Kapag nagland ka ng breeding pair kasama ang certificate na nagpapatunay na authentic ang bloodline nito. Parang may titulo na lupa. Number 2. Ibong Adar na sweater. May-ari, Brienne Cabarubias ng 357 Sky Game Farm. Ang estimated price, 260,000 to 320,000 pesos. Hango sa pangalan ng pambansang alamat ng ibon na Darna, isang makulay at mahiwagang ibon na may kakayahang magpagaling. Kaya ng alamat, ang linyang ito ay multicolored sweater cross. Ayon sa UNAHCO, ang sweater ay may do-or-die na pag-iisip at agresibong estilo. Pinagsama ni Brienne ang sweater sa imported gray at ginawang mas matyaga at mahusay sa cutting. Sa World Game Fowl Expo 2026, isa ito sa pinagkaguluhan dahil napatunayang consistent na winner. Alam mo bang may ritual pa si Brienne para sa ibong Adarma sweater? Tanging classical music ang pinapatugtog sa poultry house upang maging kalmado ang mga manok. Sinasabi niyang nakakapag-relax ito at mas tumatalas ang instinct ng mga ibon. Number 1. Lance de la Torre Gray. May-ari, Lance de la Torre ng Redfoot Game Farm. Estimated price, 200,000 pesos to 350,000 pesos bawat piraso sa World Game Fowl Expo 2025 to 2026. Binili ito ng mga kolektor. Mula sa Redfoot Game Farm, ang linyang ito ay kinilalang living legend. Bagamat sikat ang gray sa pagkakaroon ng bilis at talino, ang bersyon ni Lance ay binigyan ng extra cutting at stamina gamit ang imported Duke Hulsley Gray at sweater crosses. Sa World Game Fowl Expo, si Lance ang nagbebenta ng manok sa halagang 200,000 to 300,000 pesos bawat isa. Isang patunay sa mataas na kumpiyansa ng merkado. Inaabangan ng mga sabungero ang booth niya dahil kakaunti lamang ang inilalabas niyang breeding materials bawat taon. Tinawag ni Lance ang isang partikular na linyang gray na Boston Roundhead bilang paggalang sa pinagmulan nitong American Roundhead. Sinasabing pinadala pa niya ang punong broodcock nito sa Estados Unidos para ipa-DNA test upang mapatunayan ang purity. Nang lumabas ang resulta, ginamit niya ito bilang marketing tool kaya lalo pang mas tumaas ang demand nito. Hay, sa huli, hindi pala lahat ng kayamanan may 4 na gulong o nakatayo sa bangko. Minsan, may 2 paa, matulis na tari at isang tiraok na kayang magpataas ng presyo ng parang ginto. Sa dami ng nakita natin, alin sa mga ito ang pinakaastig para sa'yo? I-comment nyo na. At kung nagustuhan yung ating video, please comment Tiktilaok. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto. The end! Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!